Ano po ang pagkilos na ito sa January 31? Anong mga grupo, ano ang layunin, at bakit sila kumikilos? Okay. May tatlong area ng pagkilos na nakita ko at nakuha ko. Una, itong grupo ng mapagkunwari, subalit na booking at nabisto na dilawan, pinklawan operator and publicity and propaganda gimmick orchestrator nila na si Cielo Magno. No? Dilawan na dilawan pala ito talaga. At nakikipaglaro ng apoy din sa mga hilaw na komunista. Ang grupo nila ay nandyan sa EDSA Shrine. Ito yung nananawagan na konsyerto ng bayan daw. Malamang sila Noel Cabangon, sigurong mga patutugtugin nila ng mga awitin nila, yung mga remnants ng mga alipores ni former President Noynoy Aquino na ginagamit niya tuwing siya ay magkaroon ng mga pagtitipon-tipon. So ang pangalan ng ilang activity nila sa EDSA Shrine from 2 p.m. to 8 p.m. ay ang konsyerto ng bayan at kontra korupsyon daw at kontra sa mga war on drugs na ginawa ni Pangulong Duterte at para mapa-impeach at mapaalis sa kapangyarihan si Vice President Sara Duterte at para daw manindigan at magkaroon ng accountability si Marcos Jr. sa ganitong mga panawagan. Wow, Hanet. Ito po ang mga grupo sa EDSA Shrine na kasama dyan si Cielo Magno at grupo po ito ng mga hilaw na komunista. Ito ang mga tinatawag na mga rejectionist group. Explain natin mamaya pag ano ang ibig sabihin ng rejectionist group. Ito yung mga grupo ng bayan, grupo ng Sanlakas, grupo ng Buklurang Manggagawang Pilipino, grupo ng Partidong Manggagawa, at pati na po ang mga grupo ng simbahan na dilawan din po ang nasa likod na nagmamaniobra na mga pari at mga grupo karamihan sa sektor ng Romano-Katoliko na mga kaparian at ilang mga leaders ng ilang mga simbahan na nadudugtungan nito mga hilaw na komunista na mga dilawan din ang kanilang punot dulo ng ugat. Nasa EDSA Shrine po sila. Ipapaliwanag natin yan, ano ang kanilang pagkakaiba sa political persuasion, sa kanilang political history, at ano naman ang mga layunin nila gustong gawin. Diyan po kasama si propagandist operatiba ng mga dilawan at liberal na mga grupong politika na konektado din po ito sa grupo ng mga liberal group doon sa Europa at sa Amerika. Itong si Cielo Magno, kasama niya ang mga hilaw na komunista at mapustura ng mga nagkukunwaring aktivista din. Grupo nila Hontiveros nandyan. Pangalawang grupo, ito yung kay Trillanes. Magdalo Group, ng kanilang panawagan, papanagutin. Si Duterte, si Pangulong Rodrigo Duterte daw, at si Sara Duterte ay patalsikin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng impeachment at dapat ipatupad na. Mga Magdalo Group and network nila, nasa People Power Monument sila. Malapit naman ito sa Camp Aguinaldo. Ang EDSA Shrine, dito yan sa May Ortigas. Malapit naman yan sa isa sa naunang mall ng Robinsons, yung Robinsons Galleria, sa Ortigas. Okay? Yung may malaki na ribulto o estatwa ng Virgin Mary. Yan po ang EDSA Shrine. Ang People Power Monument, yung may mga sculptor ng mga nagrarally na mga tao na nakalagay sa, I think it's a bronze, or hindi ko sigurado kung bronze yan o konkreto. Diyan naman ito malapit ang People Power Monument sa Camp Aguinaldo side. Okay? Sa may White Plains, papasok. So, dalawang grupo na. Yung Trillanes Magdalo Group na ayaw sumama kay Cielo Magno at sa mga hilaw at dilawan na mga hilaw at dilawan na komunista at Hontiveros na grupo, ayaw ni Trillanes doon. So dito sila nanawagan ng kanilang pagkilos at pagtitipon sa People Power Monument. Ang pangatlong grupo, ito po yung Saliwasang Bonifacio. Ito ang mga konektado at kinukumpasan ng Communist Party of the Philippines, konektado sa New People's Army at sa NDF. Ito pong tinatawag ni Ka Eric at naming mga former rebels and former cadre na grupo ng mga urban operatives ng Communist Terrorist Group. Saliwasang Bonifacio po sila. Ayan. So, klaro na kung anong grupong kumikilos. Unahin natin itong mga hilaw na komunista. Bakit hilaw na komunista ang tawag ni Ka Eric sa mga rejectionist group? Sapagkat wala silang direktang armadong grupo na pinupunduhan at kanilang ginagamit, no? Hindi kagaya ng mga grupo ng Communist Terrorist Group Urban Operatives like Bayan Muna, AP,
Gabriela, KMU, LFS, Anak Bayan, Kabataan, at mga personalidad nila like Nery Colmenares, Franz Castro, Raul Manuel, yan po ay konektado sa New People's Army at sa NDF. Yan pong tinatawag na urban operatives and urban infiltrators para sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF. Nasa Liwasang Bonifacio po sila. Yan ang tinatawag na CTG Group, Communist Terrorist Group Affiliated or Communist Terrorist Group Connected. Ito naman ang sa EDSA Shrine ay mga hilaw na komunista dahil ito ay walang direktang NPA connection. Hindi po sila members ng Communist Party of the Philippines o ng New People's Army at ng National Democratic Front, pero nag-aasta silang kapareho ang tunog ng kanilang mga slogan, ng kanilang isinisigaw, ng kanilang mga pamamustura sa mga rally nila. Kaya tinatawag ni Ka Eric na hilaw na mga komunista. Ito yung rejectionist group. Kung maalala ninyo, tinalakay ko po yan sa isang mga interview ko at hindi ko alam kung na-discuss ko na yan dito sa atin sa ating Ka Eric series live stream. Ang rejectionist group po, naganap yan between the years 1992, 1993, 94 nang inilunsad po sa loob ng Communist Party of the Philippines ang tinatawag na purgahan laban sa mga hindi sumusunod sa doktrina at pamumuno ni Jose Maria Sison. Kaya tinawag naman sila na reaffirmist o mga Sisonite group. Ang mga like Franz Castro, Raul Manuel, at kami dati nung nandun pa ako, reaffirmist or RA. Ang mga tumiwalag o itiniwalag at bumuo ng separadong grupo at hindi nagpasakop kay Joma Sison at hindi na sila sakop doon sa pagpapalarga ng operations ng New People's Army at nagbuo ng mga bagong grupo, ito yung mga tinatawag ni Ka Eric na hilaw na mga komunista, rejectionist group. Sa kaalaman ng lahat, hindi po naging Communist Party member yan si Rizal Tiberos. Sok dem po yan. Thank you, Ike the second, sa iyong pagpapakulay. Appreciated much. Maraming salamat, Ike. Maraming salamat sa iyong generosity. We hope we can meet one of these days together with Patriots here in your blog to strategize a long-term informative program resisting all radicalism in vulnerable sectors of society. Opo, no problem dyan. Okay ako dyan. At least Ka Eric, si Cristina Conte kasama nila. Yes, sa mga communist terrorist group affiliated po yan. Si Cristina Conte po, yung abogado at parang legal representative or consultant ng International Criminal Court sa Pilipinas, ay member ng NUPL yan o officer. Ang NUPL, ang meaning niyan ay National Union of Patakas Lawyers. Kasi tagapagpatakas ng mga NPA at pensador ng NPA yan. Pero ang totoong ginagamit nilang pangalan, National Union of People's Lawyers. Pero ang tawag ni Ka Eric sa kanila, National Union of Patakas Lawyers. Yan po ay CPP-created, CPP-led organization. At